Good evening po sa ating lahat. So, naririnig po ba ako ng malinaw po? Opo. Opo, thank you po. Kamusta po ang lahat? Long time no see po. So, ayan, let's give some time po para sa salita ng Panginoon. So, ito pong kwento na ito sa Bible po ay kung paano malalaman natin kung paano nanaig yung layunin ng Diyos sa buhay niya. So, bago po tayo mag-start, manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito, sa gabi na ito, Panginoon, na muli, Lord, ay nagkasama-sama kami. Panginoon, Pang Lord, makarinig na iyong salita, mapag-aralan ng iyong salita, Panginoon, Lord God. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, O God. Meron man po kaming karumihan pa, Panginoon, sa isipan, sa aming mga bibig, sa aming mga puso, Panginoon. Lord, nagpapalinis po ako, Panginoon, Lord God. Cover mo po ako ng iyong banal mong dugo, Lord God. At ikaw nga pong marinig, Panginoon, at ang salita mo, ang siyang maririnig, hindi po ako, Panginoon. Papakumbaba po ako, at Lord, tago mo po ako sa likuran mo, Panginoon. Ikaw po ang siyang makita, at ikaw po ang siyang marinig, Panginoon. Dalangin ko po na buksan mo ang kanilang mga tenga, Panginoon, kanilang mga isipan, Panginoon, Lord God. Maging, Lord, naniniwala ako na kahit ako na iyong vessel, Panginoon, na empty vessel, Lord, ay, Lord, tinuturuan mo. Una mong tinuturuan, Panginoon, Lord God. At nagpapasalamat po ako, Panginoon, dahil sa pagkakataong ito, Panginoon, Lord God. Maraming maraming salamat po. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. So, pupunta po tayo sa Genesis 50 verse 15 to 21. So, alam po natin no na itong story sa Bible na ito ay about kay Joseph at tinawag ko po itong God's purpose always prevails. So, sige po, 50. Genesis 50 verse 15 to 21. Alright, sabi po dito, mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Verse 18, lumapit lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. 19, ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maari ko bang palitan ng Diyos? Marami nga ang masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy naligtas ang marami ngayon. 21, last verse. Kaya wag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at ang inyong mga anak, na panatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Jose. So, um, karamihan po sa atin, no, kilala na po si Jose or si Joseph na laging nababanggit sa preaching or sa kung saan man. So, alam po natin na maraming nangyaring pagsubok si Joseph bago siya maging isang ruler or maging isang pinuno, no? So, isa-isahin po natin kung ano po yung mga nangyari sa kanya before. So, punta po tayo sa Genesis 37 verse 3 to 11. So, dito sabi, sa verse 3, mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito isinilang.
Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya nito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. So dito po na makikita na natin na favored si Joseph among the other siblings, no? Verse 5, minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Siyempre, nag-react po yung kanyang pamilya. Sabi dito, ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. And then, next po, sa verse 9, na naginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ng ganito. Nakita ko ang aking panaginip na sa aking panaginip ng araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami na iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid at iniisip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. So dito po, no, sa binasa natin mula verse 3 hanggang 11, nakikita natin na si Joseph ay simula't simula pa lang, ay of course favored na siya, no? Pangalawa, yung jealousy. Yung jealousy galing dun sa mga kapatid niya after malaman kung ano yung panaginip ni Joseph. Ang ano lang natin dito, no, what if hindi sinabi ni Joseph yung panaginip niya, ano kayang mangyayari if ever na hindi niya sinabi yun. So, yun. Punta tayo sa verse 20. Talon po tayo sa verse 20. So, siguro po, ang iba sa atin, sa uladong na po yung story, no? Pero, papahapyawan lang po natin yung mga verses kung paanong from slave si Joseph at naging ruler siya at kung paano niya napagdaanan lahat ng pagsubok. So, dito tayo sa verse 20. Patayin natin siya, sabi ng mga kapatid niya, at ihulog sa balon at sabihing siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. So, dito parang tignan nga natin kung ano mangyayari sa panaginip niya, kung mangyayari pa ba yung ano pagkatapos natin siyang patayin. So doon pa lang, no, meron ng thinking doon sa mga kapatid niya. Siyempre, nag-start sa jealousy hanggang sa nag-worse na yung kanilang mga iniisip to the point na gusto na lang nilang ma-vanish or patayin talaga, mawala na sa paningin nila si Joseph. So verse 22, ito tayo sa verse 22, sabi niya, wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ito yung sinabi ni Ruben. Ihulog na lamang natin siya sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. So, instead na patayin, dahil nga nakikita ni Ruben na kadugo pa rin niya ito, instead na patayin nila ay inulog na lang nila sa balon. So, tapos na po ba tayo sa verse 22? Ayan, verse 22. So, yun po, pag binasa nyo po yan, ang ginawa na lang nila ay instead na patayin, hinulog nila sa balon. And ayun po, sa verse 25, ayan. Ayan, sa verse 25, habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat na Ismailitang mula sa Gilead. So, nung dumating po yung mga Ismailitang yan, ang ginawa nila is ipinagbenta na lang nila. Tingnan niyo po yung sinabi ng mga kapatid niya. Mabuti pa sa verse 27, mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo, at sila'y nagkasundo. So dito po sa 27, no, pansinin niyo po na kahit may masama na silang plano, alam pa rin nila na kadugo natin siya. Alam nila na kapatid kapatid nila yon, yung papaslangin nila, yung gagawa nila ng masama. Pero dahil nga dun sa jealousy na meron sila, dahil dun sa selos, sa inggit na meron sila,
nagawa pa rin nila na ipagbenta yung kanilang kapatid. So, yun nga, ipinagbenta nila sa Midianite. At itong mga Midianite na ito ay sa mga susunod na verse ay binenta rin siya kay Potiphar. So, talon po tayo sa may Genesis chapter 39, verse 2 to 6. So, from Midianite, binenta siya kay Potiphar at dito ay naging slave siya. So, from favored son, naging slave siya sa Egypt. So, um, dito po sa verse 2 to 6, sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Amen. So dito po sa verse na ito, kitang-kita po natin kung paano siya um, pinatnubayan ni Lord, sinamahan ni Lord. Amen. So sige po, verse 3, napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. So, imaginein mo yun, no? Isa kang slave, pero dahil nakita nga, maaring siguro sa gawa or sa kanyang pagsasalita, napansin ni Potiphar na tinutulungan siya or pinapatnubayan siya ni Yahweh. Kaya nagkaroon pa rin siya ng favor from Potiphar, no? So, verse 4, kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay. 5, mula noon dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin. So, na-experience nyo rin po ba yun? Na sa inyo, sa ngayon, sa estado nyo ngayon, yung favor ng Lord na halimbawa yung isang bagay or isang scenario kung saan nandoon yung favor sa ano nyo, sa side nyo, hindi sa ibang tao. Na ano nyo po ba yun? Na-experience nyo po ba? So dito no, kitang-kita from verse 2 to 6, from slave into a highly favored man. So yun no, balik po tayo sa Genesis, punta pala tayo sa Genesis 41 to 4, verse 14 to 16. So dito naman po, yung dream nung isang Pharaoh. So sabi dito, ipinatawag agad ng Paraon si Jose nang mailabas na sa bilangguan. Siya'y nag-ahit, nagbihis at kagad humarap sa hari. 15, sinabi ng Paraon sa kanya, ako'y nanaginip ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. So verse 16 po, sagot niya dito, hindi po ako makakapagpaliwanag kamahalan. Sabi ni Jose, ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Amen. So dito no, hindi niya kinlaim na kaya niyang i-interpret yung dream. Bagkus, anong ginawa ni Joseph? I-direct niya sa Panginoon na sinabi niya na hindi yung kakayanan niya ang makakapagpaliwanag doon sa panaginip ng paraon, kundi ang Panginoon. Kaya yun, hanggang sa na-interpret niya, sa pamamagitan niya, nanalangin siya, at na-interpret niya kung ano yung um, naging panaginip ng hari, hanggang sa naging ni-level up siya or pinromote siya nung Pharaoh. So, ayun po, sa mga susunod na nangyari, sumunod na verses or chapter, ayun nga po ay imagine niyo from slave, naging ruler na siya hanggang sa hindi na siya one time na pumunta na yung mga kapatid niya doon sa kanila. So, balik po tayo sa may pinaka verse natin, chapter 50, Genesis 50, 15 to 21. So, dito na po, no, dito na po kausap na niya yung mga kapatid niya. So, nagkaroon ng reconciliation. So, dito sa buong kwento ng buhay ni Joseph, ang dami niyang napagdaanan na masasakit,
Ang dami niyang pinagdaanan magsimula sa kanyang mga kapatid na nagkaroon ng trauma. I believe nagkaroon siya ng trauma dahil masakit ang masaktan ng kapatid, 'di ba? Or mahal mo sa buhay. What more pa kaya yung kapatid, 'di ba? So, anong ginawa dito? Anong ginawa dito ng Panginoon? Hindi niya binura yung past ni Joseph bagkus nagkaroon sila ng reconciliation sa mga kapatid niya. Naginawan siya ng kasalanan. Itong buong passage na to, itong buong kwento na to, this story reminds us that God is able to bring restoration after devastation. So, sa lahat ng mga nangyari, ano ba yung pinaka-ending nito? Um, lahat ng nangyari sa kanya, ng pagbetray, pagbebenta sa kanya, lahat 'yon kayang gawin ng Panginoon na that God can transform his tears, Joseph's tears into testimonies. So, I believe no, kung tayo man, ito I believe timely to uh, ngayon sa mga nararanasan natin every day, um, kung nasa season man tayo ng betrayal or kung meron mang nakasakit sa atin, broken relationships, um, like yung mga karelasyon natin, o even yung mga kawork natin, even yung mga kapatid natin, even yung mga kaklase natin na nakagawa ng mali against us, no? Um, or kung meron man, chapter ng buhay nyo ngayon na hanggang ngayon ay masakit pa, or kung nakaraan man yon eh hanggang ngayon ay masakit pa. I believe no na inalaw ni Lord John dahil meron siyang tinuturo sa atin. Meron siyang binibuild sa atin. Tulad ni Joseph. Si Joseph, I believe na hindi lang inalaw ni Lord John nang wala lang. Inalaw ni Lord John to prepare him for his role, which is yung maging ruler nga. And yung plano ba ni Lord uh, na na isang tabi or hindi nangyari after mapigilan or napigilan ba ng mga kapatid niya yung plano ng Panginoon kay Joseph? Hindi po. Kasi sa dami ng nangyari sa kanya, binenta siya, ano ba, naging slave siya, no? Nangyari pa rin na maging ruler siya, na maging pinuno si Joseph. So, dito po, sa story na to, hindi lang yung reconciliation niya dun sa mga kapatid niya yung nangyari, kundi na-build din yung character ni Joseph. Andito yung integrity. Integrity na kung saan yung story na, yung scenario na kung saan inakit siya nung asawa ni Potiphar, na instead na ando doon na siya kaya na niyang gawin yun, di ba? Pero hindi. Ando doon yung integrity niya na lahat ay ipinagbilin sa kanya maliban doon sa makipag-siping doon sa asawa ni Potiphar. Amen? So, I believe no, lahat na nangyayari sa atin ay inalaw ni Lord for good. So, sabi nga po no sa Romans 8:28 bilang ating um, huling verse po, sabi dito, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos, silang mga tinatawag ayon sa Kanyang layunin. So, amen. So, dito po no, kitang-kita natin na lahat na nangyari sa atin ay inalaw ni Lord for good and for all. 'Di ba? Hindi lang sila Joseph at yung mga kapatid niya ang nasalba, kundi maraming tao. So, ayun po no. Um, meron nga po kung ano dito Meron nga po kung nabuong ah, formula. I believe nung binabasa ko naiiyak kasi ako nung binabasa ko to Kasi very timely kasi siya. So, ayun no, si Joseph, yung love
yung unang-una sa formula, yung love. Yung love ni Joseph dun sa mga kapatid niya. Pangalawa, yung forgiveness. Yung forgiveness na galing sa Panginoon. Dun sa utos, yung inutos sa kanya na patawarin mo ng yung mga kapatid, no? Minsan mahirap sa atin kahit nakasakit na, nasakta na tayo, pero masakit pa rin, hindi talaga. Ang tigas natin, di ba? Kahit na patawarin mo na yung kapatid mo, patawarin mo na siya. Hindi, masakit pa rin eh. Ganon, di ba? Nagmamatigas pa rin tayo. But no, um, when we have the love of God or the love from God and the forgiveness na naranasan natin na forgive tayo ng Panginoon sa mga kasalanan natin, I believe those two will be equal to restoration. Amen po. Hindi lang restoration sa'yo, unang-una sa'yo, sa sarili mo. Pangalawa, sa karelasyon mo, sa nakaaway mo or nakasakit sa'yo. Magkakaroon kayo ng reconciliation, restoration, and if you have the love and forgiveness, magiging magaan lahat. Magiging magaan at magkakaroon ka ng peace of mind. Amen po ba? Yung peace of mind na yun, ah, yun yung galing sa Panginoon. Kasi ikaw finorgive. Ibig sabihin, kaya mo rin i-forgive yung tao. Sabi nga, di ba, sa Bible, mahalin mo yung kapwa mo. Pero yun, yung pinakamahirap sa atin, sa tao, di ba? Yun yung pinakamahirap na gawin. Lalo na yung mga taong ang hirap mahalin. Amen? So, ayun po. When we have the love and forgiveness, we will have the restoration. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po. I believe na nabanggit ko po lahat ng ating or yung gustong ibigay sa atin ni Lord na um, katuruan ngayong gabing ito. So, sige po.